Meron tayong pag-uusapan ngayon na isang pambihirang testimonya, alam nyo. Ito ay galing kay Narciso Olalo, isang tao na ang claim niya ay namatay na siya, nakausap mismo ang Diyos at ipinabalik dito sa mundo para sa isang misyon. Isipin nyo nga to, paano kung bigla kang binigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay? Pero hindi lang basta para mabuhay ulit ha, ibinalik ka raw na may dalang mensahe, diretso mula sa kanya. Diyan mismo iikot ang buong kwento natin ngayon. Okay, so para maintindihan natin kung saan siya nanggagaling, kailangan muna nating tingnan yung pananaw niya sa mundo. Para kasi sa kanya, simple lang ang laban eh. Mabuti, laban sa masama. Para kay Ulalo, dalawang klase lang talaga ng tao ang meron. Una, yung mga may mabuting puso, yung mga totoong tumutulong sa kapwa. At pangalawa, andyan yung mga sakim at korap. At dito, kasama na raw yung mga taong religyoso tingnan, pero sa gawa naman, kulang na kulang. Dahil sa huli, ang gawa ang tunay na sukatan. At yan mismo yung pinaka-core ng paniniwala niya. Ang paghatol daw ng Diyos hindi nakabase sa mga salita o sa mga ritual. Nakabase to sa gawa. Ang mahalagang tanong, paano ka ba namuhay? Hindi kung gaano ka kadalas pumasok sa simbahan. At gayon, pumunta na tayo sa pangyayaring bumago sa lahat. Ito yung sandali na naging pundasyon ng buong testimonya niya. Taon 2010. Dito nangyari yung karanasan ni Narciso Olalo kung saan, ayon mismo sa kanya, dapat katapusan na niya. Sabi niya sa kwento niya, hindi raw siya tuluyang pumanaw. Sa halip, dinala raw siya sa paraiso. At doon, harapan niyang nakausap ang Diyos na siyang nagdesisyon na hindi pa pala tapos ang oras niya dito sa lupa. Pero, sa dami-dami ng tao sa mundo, bakit siya? Ayon kay Olalo, napili raw siya kasi yung mga personal niyang paniniwala na binuo niya ng walang turo mula sa anumang simbahan ay saktong-sakto, perpektong tumugma sa kalooban ng Diyos. Para bang sa kanya nakita yung tunay at dalisay na pananampalataya. So sa pagbabalik niya sa lupa, hindi na siya yung dating Narciso. Kasi, ayon sa kanya, may dala siyang isang pambihirang kaloob. Ito raw mismo yung utos sa kanya. Bumalik ka sa lupa at bibigyan kita ng power of mind. Grabe, isang direktang utos na may kasamang pambihirang kapangyarihan. So ano ba talaga itong power of mind? Sabi ni Olalo, 3 espesyal na kakayahan niyan. Una, kaya niyang makita yung totoong pagkatao at mga kasalanan ng kahit sinong nabubuhay. Pangalawa, nakikita rin daw niya ang kasalanan ng mga taong matagal nang pumanaw. At pangatlo, at ito yung pinakasikat sa lahat, ang makita ang mga mangyayari sa hinaharap. So paano niya ginamit ang kapangyarihang ito? At mas importante, may patunay ba siya? Yan ang titingnan natin ngayon. Ang utos daw sa kanya, 2, manggamot at mangaral ka. Pero may mahalagang kasunod, di ba? Ako ang nagpapagaling, pero ikaw ang naggagamot. Ang ibig sabihin daw niyan, isa lang siyang instrumento, isang channel ng kapangyarihan ng Diyos. At para patunayan ang kakayahan niyang makakita sa hinaharap, nagbigay siya ng mga halimbawa. Kasama raw dyan yung bagyong Yolanda, yung lindol sa Bohol at pati yung paglubog ng ferry sa Cebu. Ang matindi pa niyang sinasabi, lahat daw yan ipinost niya online bago pa man maganap. Dito na ngayon papasok yung pinaka-kontrobersyal na bahagi ng mensahe niya, ang kanyang diretsyong pagtuligsas sa mga nakatatag ng institusyon ng relihiyon. Ayon sa kanya, ang mga pangunahing kumokontra raw sa kanya ay yung mismong mga inaasahan nating magpapalaganap ng salita ng Diyos, ang mga pare at pastor. Kasi sa tingin niya, ginagamit lang daw nila ang relihiyon para sa sariling kapakanan o para kumita. Tingnan natin tong paghahambing na ginawa niya. Sa isang banda, siya raw tumatanggap ng mensahe direkta mula sa Diyos. Sa kabilang banda, yung mga pare at pastor daw gumagamit lang ng Bibliyang binago na ng tao. Ang patunay, siya raw may ebidensya habang sila wala. At ang pinakamatindi sa lahat, siya pinili mismo ng Diyos habang sila raw ay mga makasalanan din lang. At para lalong diinan yung punto niya, may sinabi pa raw ang Diyos sa kanya tungkol sa mga lider ng simbahan. Ito raw yon. Ang mga taong sinasamba nila ay number 1 makasalanan sila. Sobrang bigat at direktang akusasyon yan, di ba? Kaya naman yung tanong, nananatili, bakit siya, isang ordinaryong tao, ang napili para sa ganitong misyon? Dito na papasok yung panghuling paliwanag niya. At ito ang lohika sa likod ng lahat. Para kay Olalo, simple lang, hindi raw magpapadala ang Diyos ng isang makasalanan para iligtas ng iba pang makasalanan.
Isang taong ligtas na raw ang kailangan para akayin ng iba. At sa pananaw niya, dahil ang mga pari at pastor ay hindi raw ligtas, hindi sila pwedeng maging tunay na sugo. At ang nagsisilbing korona sa lahat ng testimonya niya ay itong panghuling salita raw na binitawan sa kanya ng Diyos. Ang lahat ng sinasabi nila hindi ang totoo dahil hindi nila kayang patunayan, ikaw ang tunay at totoo dahil kaya mong patunayan sa mga tao. At dito natin tatapusin ang ating pagtalakay na nagiiwan ng isang napakalalim na tanong. Kung ang isang mensahe ay sinasabing galing sa may kapal, ano nga ba ang nagpapatunay sa katotohanan nito? Yung ebidensya ba na nakikita ng ating mga mata o yung pananampalataya na nararamdaman sa ating puso? Pag-isipan natin.